Naranasan ko ito nung maging security guard ako sa isang maliit na subdivision dito sa Pangasinan. Magdadalawang buwan na ako sa trabaho kong yun nung maging panggabi ang duty ko. Maliit lang yung village at may ilan pang bakanting lote. Sa mga panahong yun, may 4 na ginagawang bahay. Dahil papasko na, talagang nag-iikot kami kasi uso ang nakawan sa mga panahong yun. May garong kami na ginagamit para mag-ikot. Nang gabing yon, isinama ako ni Kuya Ali na mag-ikot sa buong village. Siya yung nagda-drive at dahan-dahan lang. Habang ako, hawak ko yung malaking flashlight. Nang mapadaan na kami dun sa ikatlong ginagawang bahay na skeleton pa lang, napapreno bigla si Kuya Ali at ako napasigaw ng, "Hoy!" Kasi may tao sa second floor. Kitang-kita talaga namin yung tao at sigurado talaga kaming tao siya kahit nakatalikod sa amin. Nakasuot siya ng jogging pants at kulay orange na long sleeve. Karaniwang uniforme ng mga construction worker na gumagawa sa village. Natigil din yung taong yun sa kung ano man ang ginagawa niya. Nakaupo kasi siya pero hindi sa sahig, yung squat ba? Nung sumigaw ako ng hoy, dahan-dahan siyang tumayo pero nanatili pa ring nakatalikod. Sa malakas na boses, tinanong ko siya kung anong ginagawa niya doon at hating gabi na. Nakatutok na sa kanya yung flashlight noon. Ako naman pababa na nung hawakan akong mahigpit ni Kuya Ali sa braso. Tinapunan ko lang siya saglit ng tingin tapos akmang bababa na naman ako nang magsalita si Kuya Ali. "Huwag kang bababa." Nang tatanungin ko na sana kung bakit, nakarinig kami ng angil. Yung parang asong naghahanap ng away. Napabalik ako sa pagkakaupo ko sa garong. Nanginginig ang mga kamay ko. Halata yun dahil yung steady na ilaw ng flashlight kanina lang, wala na sa focus. Kasi nanggagaling yung angil sa lalaking nasa ginagawang bahay. Unti-unti na rin siyang humaharap at nakita ko na rin sa pagkakataong yun ng hawak niya na naunang nakita ni Kuya Ali. Pusa. Kinakain niya yung pusa. Yung paligid ng bibig niya puro dugo, tapos yung mata niya puro puti lang. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung ngisi niya. Tapos bigla siyang tumalon, yung talon na may buwelo. Ilang metro yung layo ng bahay sa may gate at may distansya din yung gate sa may kalsada. Alam ko at ni Kuya Ali na walang normal na tao ang makakatalon sa ganoong kalayong distansya. Hindi na ako nakapagsalita nang nasa harap na siya ng garong. Laman na mga bangungot ko yung itsura ng lalaking yun. Mabuti na lang mabilis mag-isip at kumilos si Kuya Ali. Inatras niya yung garong at kumambyo siya pakaliwa para makasibad kami palayo. Noong una, nakasunod lang ng tingin yung lalaki sa amin. Pero maya-maya lang, narinig namin ang tawa niya. Tapos hinagis niya yung pusa ng pagkalakas-lakas. Umabot sa garong, lumagapak sa tabi ko. Sumisigaw na kami ni Kuya Ali nun. Mas lalo na nung tumakbo siya papunta sa amin. Pero medyo nahimasmasan si Kuya Ali at hinampas ako sa likod. Radyohan ko raw si Kuya Rudy na nasa guardhouse. Yun nga ang ginawa ko. Sa pagitan ng paghabol ng hininga, sinabi ko kay Kuya Rudy yung nangyari at nangyayari. Hanggang sa maramdaman kong nahihirapan yung garong. Paglingon ko, nakahawak na sa bakal yung lalaki. Nang makita niyang nakalingon na ako sa kanya, bigla siyang tumawa. At nagduwet na naman kami ng sigaw ni Kuya Ali. Tuluyan nang namatay ang makina ng motor. Tinatawanan lang kami ng lalaki. Gusto ko nang mawalan ng malay nun. Yung totoo pa nga, nakaihi na ako sa pantalon ko nun. Tapos biglang yung lalaki. Baon ni nam na adik. Boses ni Kuya Rudy. Tumimbuwal yung lalaki, lugmok sa kalsada. Tumambad sa harap ko si Kuya Rudy na may hawak na 2x2. Yun yung hinampas niya. Tapos napatitig siya dun sa lalaki na nakatingala na sa kanya.
Nanlalaki ang mga mata pero puro puti pa rin ang makikita. Maya-maya tinanggal ni Kuya Rudy yung kwintas niya at sinuot niya yon sa lalaki. Pagkasuot niya yon sa lalaki, bigla na lang itong nangisay at tinagilid naman ni Kuya Rudy. Ilang minuto lang, nakaamoy kami ng parang barbecue. Tapos biglang napabangon na yung lalaki. Normal na yung mga mata niya. Iniwanan nila ako nun sa may guardhouse kahit pa ayoko kasi natatakot ako. Kayo ba? Hindi ba kayo matatakot kung maka-witness kayo ng ganun? Ang tapang nyo naman. Nalaman ko na lang sa mga sumunod na gabi na pinediretso ni Kuya Rudy yung lalaki sa may simbahan. Ginising niya yung pare at sinabi niya at pinakwento niya rin ng buo kay Kuya Ali ang lahat ng nangyari. Dinasalan ng pare yung lalaki. Tapos yung pare mismo ang kasama nila Kuya Rudy ang nagpunta sa tinutuluyan ng construction worker sa village. Gumawa kasi yung mga kontraktor ng mga barong-barong na tutulugan ng mga tauhan nila para hindi na mag-uwian araw-araw. Yung pari din sa sumunod na linggo, dumalaw ulit doon para magbigay ng mga kwintas na katulad sa kwintas ni Kuya Rudy. Yung Saint Benedict. Panlaban o kontra daw yon sa mga masasamang espiritu. At tama nga nang hinala si Kuya Rudy. Nasapian yung lalaki. Ayon pa kay Kuya Rudy, yung naamoy naming parang barbecue, malamang yun yung demonyong sumapi sa lalaki.